Okay, good day sa lahat. So, welcome back. So, Romela, Japan Surplus Vlog. So, yan, ito, matagal-tagal na tayo na hindi nakapag-post sa ating YouTube channel. So, ngayon, hindi na tayo malibago sa mga na-release natin na unit. So, yung nasa likod natin, isang DS17W single automatic sliding door 4x2. So, marami ng builder na gumagawa nito. So, nung nakaraan is, ulit tayo nagpo-post ng video regarding sa mga napipinis natin. Actually, doon ako nakapokus palagi sa Facebook page natin. So ngayon, ipakilala ko lang sa inyo itong isang napinis natin na si DS17W aka Manzanias. Bakit Manzanias yung ginawa natin na pangalan? Kasi yung kulay niya ay isang ganito, parang mansanas na hilaw. So color green, napaka-healthy tingnan. So first time ko nag-build ng unit na to na ganito yung color. First time ko nag-build na ganito yung color niya. So nung nakaraan, mga yellow, red, midnight blue, yun. So ito, si Manzanias ay isang DS17W. So si Manzanias always 3-layer headlight yung kanyang headlight. So sa Smiley is 3-layer headlight. Kasi ito yung bunso ni Smiley. Si Smiley is matanda na ngayon kasi dumating na yung mga bagong kapatid niya. It's yung DS17W. So ito pala yung susi niya ay isang ganito pa rin nung nakaraan. So single automatic sliding door yung unit. So kung nagtaka kayo, walang running light sa signal light. So basta single automatic is wala siyang running light. And then always andyan pa rin yung original pag light niya. And then yan yung field number, nakahutong. And then yan. So kung nagtaka kayo is pinulayan natin yung rim niya na original is na color white. So maganda pala rin lang, maganda yung concept. So isipin natin, napaka-relaxing talaga na unit yung DS17W kasi yun nga is ito yung top of the line na minivan sa mga DS17. So wala pang lumabas na mga bagong modelo. Dito ngayon is dumadating pa rin sa atin is mga 2015, 16, 17, 18. So wala pa tayong na-encounter na DS17W na 2019. So almost minsan 2017. So yan, kung nakita nyo, high roof yung DS17 natin na for release unit. So yung ginawa natin dito is one lang, basic setup. At sabing basic setup, original yung mugs na ilagay. At saka, yan. So itong unit na to ay hindi brand new. Basta tandaan natin, hindi brand new yung mga minivan. So used na from Japan. So mindset nyo lang is hindi siya brand new. Look like brand new lang. Ginawa lang natin, i-rebuild natin, i-recon natin, at saka i-recondition natin yung kanyang engine. So yan, punta tayo sa engine pala. So yung specs ng engine na to is single BBTI and then 3-cylinder and then turbo engine. So yan, lamang ka pag naka-turbo. Bakit? Kasi yung torques niya is mataas. Quick acceleration, maganda yung response, and then yun nga, may kabahan lang sa consumption. Medyo mataas siya sa consumption kaysa kay non-turbo. Pero sulit naman is kasi yung hatak at speed niya mabilis. Pero same lang talaga si non-turbo at si turbo pag sa takbuhan darating pa rin sa dulo. Kung si non-turbo is ang top speed niya is 140, si turbo is 140 pa rin. So yun lang, lamang lang talaga kasi quick acceleration yung engine niya. So ang ginawa pala natin sa engine is PMS natin. Ano ba klaseng PMS na ginagawa talaga natin? Is yung number 1 yung cooling system. Kailangan talaga coolant at saka mayroong thermostat. Minsan kasi tinatanggalan ng thermostat. Pag doubt kayo or di alam ng dealer, hindi nyo alam si dealer, baka tinanggalan ng thermostat, ang reference lang is matagal yung full start matapos. So yan lang yung reference nyo. Pag mabilis mawala yung full start sa panel port, ibig sabihin mayroon yung thermostat. And then isipin natin, pag mayroong thermostat, ibig sabihin is mas lesser yung consumption niya, mas tipid sa gas kaysa open cooling system. Bakit kasi natin sinasabi natin open cooling system? Sabi natin open is yung cooling system is walang thermostat. Kaya yung engine cooling system niya is running flow lang. So umiikot lang, hindi kinokontrol ng thermostat yung kanyang cooling system. So na-PMS na natin yung cooling system ito. At saka next naman is yung engine. Na-PMS natin yung engine niya. Ano ba klaseng ginagawa sa engine PMS? Yung change oil number 1. Saka pinalitan natin ng oil filter at saka bagong engine oil. So ginamit natin na engine oil is viscosity normal sa mga turbo engine is 5W30. So number 1 talaga yan. Basta nakaturbo kayo, huwag nyo tipirin yung unit nyo kasi dahil manghingi yan. So maintain change oil every 3,000 kilometers. Bakit 3,000 kilometers yung kailangan nating pinopost at pinopromote na mag-change oil? So ganito kasi yan. Bali, yung unit natin is old na, used from Japan. So ang haba na ng takbo ng mga unit na ganito. So lumalabas na ng 100,000, 150, mayroon pang 200, mayroon pang 300. Pero yung mga mahabang auto na yan, 300 o 400,000 will maintain pa rin yan doon sa Japan. Kasi meron silang sa Japan, meron mga requirements na kailangan bago sa marino is na maintain siya at yun, yan yung mga naririnig ko. Pero actually, mas tiwala ako sa mga mahabang auto. So yun yung dahilan natin na kailangan is 3,000 lang. Kasi sagat na at mahaba yung auto niya, kaya ingatan na lang natin at saka magkano naman yung 3 liters na change oil at saka itotal na lang natin yung itotal natin yun, di ba?
running 3,000 kilometers. Ibig sabihin, hindi pa natin i-compute yung naka-standby or naka-parking siya kasi yan, running engine pa rin yan. So ibig sabihin, may allowance tayo na 2,000 para sa mga parking, standby, at saka napapalapit kayo sa airport, sa loob na sasakyan mo na naka-standby lang. So running engine pa rin yan. So total, overall, hindi tayo lumalampas sa 5,000. So mas safe yung unit at yung engine nyo regarding sa 3,000 kilometers na change oil. So yan, sunod natin is yung huwag kalimutan, every 3,000 ba pa-change oil. So gamitin basta turbo 5W30. So next, doon naman tayo sa PMS ng transmission. So ang ginagawa namin dito sa PMS ng transmission is yon, binababa talaga namin yung oil pan. So ano ba yung oil pan? Yung sa ilalim na ating transmission, meron yan doon nakalagay yung drainage. Yan yung oil pan. So pag makita na yan, tanggal yung oil pan, malilinis natin yung loob at saka yung strainer ng transmission. Kasi kailangan natin malinis yung transmission. Kasi number 1 talaga yan sa PMS, yung transmission para matanggal yung oil at saka malinis yung strainer. Kasi pag once na barado na, minsan kasi sa Japan, change oil lang talaga yung ginagawa nila doon. So minsan, hindi sa minsan, palagi talaga, lahat ng mga PMS namin, maitim talaga yung strainer at saka medyo marumi na yung loob. So okay lang, at least nalinis natin, na-PMS natin, at yung strainer ay nilinisan natin. So yan yung number 1 natin, advantage sila, advance talaga tayo dito kasi yung oil pan natin, transmission, PMS natin. And then, may proper procedure regarding sa PMS. Yung ginagawa natin is yung ipo-pull out talaga yung oil sa transmission. And then, yan, magsalin tayo ng 2.8 liters. So yan yung saktong sukat ng ating PMS na transmission. So okay na tayo sa transmission. And next is yung differential. So kung forward drive, transfer case, at saka yung front drive differential, at saka rear differential. So pinapalitan din natin yan. So ano ba ang pinaka-importante dyan? Ang pinaka-importante talaga dyan is mapalitan natin ng bagong oil, yung differential, kasi minsan kasi na lesson learned ko yan, nalimutan ng tao ko o nalimutan na PMS yung differential. So yan, kami yung differential, PMS talaga namin yan. Pinapalitan ng bagong oil. Yung oil ginagamit namin is C90. So C90 yung viscosity ng oil. So almost 1.2 or yan lang yung laman ng differential. And then sa front drive at saka sa transfer case at saka yan. So yan yung mga pinaka-importante talaga. So yung iba, hindi ko na lang i-mention. Number 1 din yung belt. At saka yung mga spark plug at saka yung air cleaner. So yung air cleaner spark plug, choices na lang yan. Titingnan namin yan kasi mas better kasi yung original kaysa sa luma, sa mga brand new. Kasi yung minsan, stock dito sa Pinas is mga replacement. So yan, mas prefer talaga namin kung hindi talaga for replace yung spark plug is mas kita namin na maganda pa yung palo niya is yun, will maintain naman doon yan sa Japan. Yun, sinecheck namin actual at saka nililisan din sa yung spark plug kasi mas maganda pa rin talaga yung original. So except na lang kung may genuine na spark plug talaga. So minsan napalitan talaga namin ng spark plug. So yung merong parang hindi siya from Japan, NGK din. So yan, maganda pa rin yung klase niya pero mas fitted, maganda pa rin yung original talaga. So may napipili naman yung sa isang dealer doon sa Bulacan is yung genuine talaga. So pero minsan mag-compare talaga yung original at saka yung brand new. And then yun, yung belt, check din natin pag makita natin na may crack. So pinapalitan yan. At saka yun, yan yung mga discussion muna natin ngayon regarding sa PMS. So number 1 talaga yung engine, differential at saka transmission, cooling system. So yan. Next is yung under chassis. Dito dati pinopost natin yung mga PMS na under chassis. Yan, yung under chassis naman is ginagawa namin is after road test, malalaman natin o mag-road test tayo, malalaman natin yung mga dapat papalitan regarding sa pag-road test. Kasi diyan natin malalaman kung may maririnig o lagutok sa ilalim. At saka yung mga brake pad, brake shoe, check natin yan. Pag once hindi siya for replace, yung mga brake pad, yung reference natin sa kuhan is mga 3mm or mga 3mm, dapat palitan na yan, 4mm, pinapalitan na yan. So yan yung mga importante talaga sa mga pag-rebuild ng ating mga minivan. So kaya kayo nagtaka kayo, hindi ko na discuss yung unit kasi alam na natin lahat kasi yun nga, always tayo, marami nang nag-vlog regarding sa unit na to. So yan, yung mga binablog na naman natin yun bago is more on discussion sa PMS, reconditioning at saka yan. And then dito ito i-present sa inyo ng subukan yung ano itsura ng W kasi palagi na tayo nakikita ng DS17W. So alam na natin, normal na sa atin yung itsura ng mga DS17W. So yan, yun lang yung muna ang aking ipa-vlog. So next naman is yung mga paano iwasan natin yung hindi tayo, paano tatagal talaga yung isang ganitong klaseng minivan. So kung nakinig kayo sa galing sa discussion sa PMS, is yun, malaking tip na yun. Yung change oil at every 3,000, number 1 talaga yan. Yung aircon naman, ang gagawin na naman sa aircon, tapos naman tayo sa engine, under chassis, at saka sa differential, transmission, cooling system. Next is yung aircon.
aircon ay isang napaka-importante talaga sa ating sasakyan kasi yun nga, bumili ka ng sasakyan is kailangan komportable ka. So kailangan talaga kondisyon yung aircon nyo, saka malamig. So yan, yung ginagawa natin sa aircon is pinipimis natin. So pinupull out yung dating freon at saka pina-flushing natin yung condenser at saka pinapalitan ng filter dryer yung aircon. At saka and then nilalagyan ng oil compressor yung compressor natin. Basta ma-pull out yung mga chemicals na galing sa compressor is dapat talaga is maglagay tayo ng freon, oil compressor. So pag magpa-imis kayo, itanong nyo talaga sa technician or sabihan nyo, talagyan mo na ba ng compressor oil? Kasi yan yung lubrication na tumutulong maging i-condition yung ating aircon. At saka maganda yung performance niya. And then after nan, yan maglulod na ng freon. So Plea yung ginagamit natin kasi malamig at saka magaan sa compressor. So minsan, hindi talaga may iwasan sa ating mga minivan is sa tagal na nakatambay siya from Japan papunta dito sa Pinas, is minsan may mga compressor kahit na PMS na is nasisira pa rin. Bakit? Kasi yan nga, may kalumaan na. So, hindi talaga natin ma-expect. At least, importante, i-perform natin yung PMS reconditioning ng ating aircon. So, yan, tips lang din na maglagay tayo ng dual auxiliary sa dito, sa harapan. So, requirements yan natin. Pero, depende na lang kung ipapadagdag sa mga bayan yung dual auxiliary. Bakit ba kayo nagpapalagay ng dual auxiliary dito? So, yun, yung purpose nito is ma-maintain ang buga ng hangin yung condenser. Yung time nasa traffic ka, medyo mainit yung traffic, ay lagi tulong talaga ni auxiliary kasi babanatan niya ng hangin yung condenser natin. So, ibig sabihin, mas gagaan yung compressor dalhin ng engine. So, maka-less din yung consumption. Yan yung mga simpleng ideya at simpleng tipid tips. At saka, normal, magbigay din ng kunting lamig or lamig talaga. And then, maka-less din sa consumption. Kasi hindi na mahirapan si engine, dadalhin niya si compressor. So, magaan na siya dalhin. So, yan yung bali contribution or tipid tips na konting ideya regarding sa dual auxiliary kung pinopromote ko talaga yung maglagay ng dual auxiliary sa ating condenser. So, yan, na-discuss na natin at saka kunting silip na doon sa loob natin sa na-finish natin dismounting condenser. So, take natin dito sa loob. Ito yung interior na nagawa natin. Yan. So, yung loob, napakalamig ng aircon. So, yun, ito yung nagawa namin, simple set up lang. At saka, yun, ay lagyan natin ng magandang interior. Ito yung nagawa natin na dashboard at saka yung upuan niya is VIP. So napaka VIP ng kanyang upuan. At saka yan, i-vlog ko na ito ng nakaraan at saka i-vlog naman natin. So number 1 talaga is yung upuan. Gaano ba kaganda yung DE17W kung mag-upo ka dito? So example. Yan. I-close natin. At saka yan. So hanggang dito lang yung salamin niya. Bakit? Kasi safety measures ito sa mga nasa likod. Yung kaso, yung meron tayong bata, kalimutan natin malak yung mga window na hindi siya ma-open. So dito lang. So mahirap siya. So yan. So yan yung yan. So yan yung safety measures na salamin na yan. So dito is napaka-komportable na yung yan. Yan, napaka-komportable na yung upo dito. So sa yung driver at saka yung ikaw, pwede ka lang mag-upo dito. Yan. Ito yung feeling na nandito ka sa likod. Pero minsan hindi natin ito mararamdaman kasi driver tayo palagi. So hindi tayo pasahero. So ito yung mapipil mo dito. So ito, may higa pa. Yan. Napaka-relaxing. And then ito, pantay din. Yan. So napaka-relax. Kasama mo yung partner mo. Dito siya, dito kayo. Usap kayo. O nakatambay kayo dito sa likod. Napaka-relax talaga. Yung minsan nga, yung iba minsan na hindi na ma-accept yung price talaga ng W. May makamahalan talaga si W. So yung price pala natin, discuss na lang is 390 yung basic setup to. So yan, ang sarap gaan. Saka lamot talaga siya. So hindi siya biro, hindi siya hindi ko kanang yung yung kaplastikan yung pagpupumot natin, pero totoo talaga in actual na nararamdaman natin na yung pag-upo at saka yung comfort ng kanyang upuan. So napakawan. Saka dito, masarap sa paa. Yung matting niya. Yan. Sarap sa paa. Mapipin mo talaga yung comfort. Grabe talaga. Then, yan. Ito yung relax niya. So, dito tayo. Yan. So, napaka-relax lang. Yan. So, relax lang. Matulog tayo dito habang naka-travel. And then, armrest. Yan lang. Dito. Saka yung ceiling height niya, napaka-luwang talaga. Sulit. Super sulit talaga. And then, napaka-VIP. So, doon dito sa back door naman, ay napakaluwang din. And then, i-try ko open dito ba sa likod. So, i-open niya yung likod. Yan.
dito is pwede mo lagyan ng tatlong upuan. So, yan dito, napaka-relaxing. Yan, di ba? Napaka-relax. So, sulit talaga makakuha ka ng ganitong unit, promise. So, malaking investment sa sarili. So, sulit talaga yung bayad mo kasi sa ganitong halaga is meron ka ng malaking sasakyan. Hindi talaga siya minivan ko sa akin. Napakalaki talaga ng unit na to. Yung itsura lang is van. Pero in reality, hindi siya bagay sa mini. Kasi mini is maliit. Napakalaki at saka napakaluwang talaga. So, yan. Yung sinasabi natin, hindi ito biro. Totoo lahat yung mag-feel. At kung ano yung nararamdaman ko dito, pusa yan, yung aking sinasabi ko, yan yung katotohanan talaga. Gaano siya kaganda. So, isipin natin ito. Yan. Napupuan na siya. Yan, na-down na. So, pwede nyo sa yang, ganyan din. Yan. Di ba? Nasa harap kayo ng dagat. Ganito lang kayo. Di ba? So, napaka-komportable. So, matutulog ka. Yan. Super ganda talaga. Grabe. So, relaxing lang. So, tama yung partner mo. Dalawa ka dito. Chill lang. Relax. So, ito yung sikreto ng W. Kasi yung upuan nyo, na ipagbaba ng maayos. Ito naman. So, nababa siya. Wait lang ha. So, ito, dito ka naman. Upo ka na naman dito. So, yan lang. So, dito, habang tumitingin kayo, tumatambay kayo dito. So, super ganda talaga niya. Grabe. So, and dito naman, is pwede naman kayo dito. Yan yung isa na pinaka-importante talaga. So, grabe, isipin natin, ganitong sasakyan. Yung mga upuan niya, ang daming purpose. Grabe talaga. So, yan, hindi ito biro ito. Kung ano yung kakayahan ng klaseng sasakyan ito, talagang grabe, super talaga yung galing niya. Grabe. Then, maganda. Sulit. Di ba? So, yan. Ang dami, oh. Usap kayo dito. Dito. Apat. Opo. Mag-iba ito. Ano natin yan. So, balik tayo dito. Di ba? Yan. So, di ba? So, dito, sample. Yan. Gusto nyo homework. Or car work. Caravan work. So, maglagay kayo ng table dito. Then, i-close mo lang ito. Ibaba mo lang ito. Yan. Yan, ito. Pa-close ko ito ha. So, yan. Ito yung kanyang isang magandang kakayahan din. So, dito, pwede kayo maglagay ng mesa. Or ano bang gustong belongings nyo na gusto. So, ito yung napakalaking talent talaga ng itong klaseng upuan. Talented talaga yung upuan na to. So, dito, lagay kayo ng table. And then, mag dito, anong gusto nyo pa? Kumain, mag-study, mag-mobile work, ano ba, car, anong klaseng gusto nyo ditong gawin. So, napakaganda. Then, ito din, gusto nyo din dito, umupo, or dito din na portion. Gusto nyo mag-view yung likod na habang nagta-travel, so dito. So, grabe talaga yung skill at saka talent ng sasakyan na to. Promise. And then, ito pa, meron pa yung kanyang kayang gawin. Yan. Saka dito naman is napaka-sulit talaga ng klase sa sasakyan na to. Super sulit. Grabe talaga yung skill at saka talent yan. So, yan. So, tayo ulit. So, yan. Napakalamig ng aircon. At saka, tingnan nyo yung view dito is napaka-relaxing. Grabe. Yan. Napaka-super relaxing talaga. Yan. Grabe. So, yun lang. At thank you sa panonood. At saka, yan. Welcome back sa ating YouTube channel at saka sa Facebook. Palagi tayo napupost sa Facebook at saka sa YouTube. Sorry at ngayon lang tayo bumalik sa pag-post. And then, yung mga next order natin at mga na-release is new generation conversion na lahat. So, stock, evaporator, cooling system, lahat, stock na. So, yun lang at maraming salamat sa panonood at pagtangkilik sa Romniela Japan Surplus Vlog. Romniela Auto Services. So, located lang tayo dito sa U Village, Apopong National Highway, General Santos City. At ang price ng unit na to is 390 pesos. So, yun lang. Thank you. Paalam.